Hindi po natalo si General Casimero sa kanyang laban, pero parang pakiramdam ko natalo tayo. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Pag-usapan natin yung reaction ko sa laban ni Cuadro Alas Casimero at yung aking tunay na opinion kasi sabihin ko na agad sa inyo, I'm disappointed. Marami akong mga bagay na gustong sabihin sa inyo at maaring hindi po magustuhan ng mga ibang Casimero fan. Pero yung totoo lamang po, ang aking pakiramdam dito parang hindi si Casimero yung napanood ko. Parang iba na ang nakita kong Casimero at sa katunayan, I'm really disappointed because I did not expect this to go to a draw, not because of the headbutt, but because yung performance niya in the first 3 rounds pa lamang ay parang Casimero. Ikaw ba yan? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Papakita ko lang sa inyo yung mga pictures muna sandali. Ito po yung venue. Ito po yung kanilang announcement. Nagka-headbutt nga po si Casimero, no? So, that's very unfortunate. Naintindihan naman natin, headbutt, wala na talaga tayong magagawa. Pero, ang hindi ko maintindihan at ako'y nagulat sa performance po ni Casimero na I expected it to be better. Before this fight, this was supposed to be easy fight based on paper. This was supposed to be a showcase kind of fight. Kumbaga, ito yung ibebenta nila para sa mga Japanese fan para maging interesado pa sila lalo dito po sa inaasam-asam nilang labang kay Naoya Inoue. Ngunit sa nangyari at sa nakita natin at yung mga tao mismo nagsasabi, ikaw tatanungin kita, anong nakita mo? At ang mga sagot karamihan, sir, kailangan ng kondisyon. Mahina ang kondisyon, walang stamina. No? I will break it down. First round, sa tingin ko siya nananalo. Nakita naman natin sinusugod niya and he did well. Pero at the end of that round, nakita ko na kagad parang naku ha. Tinodo niya na kagad, yun ang worry ko. At second round, third round, iba na eh. No, he was punching. Hindi ko naman sinabing matatalo siya dito, no? Pero sa scorecard ko, second round at third round, talo siya. Not because he's not good, but because he doesn't have the stamina. Parang the fire, yung angas na wala eh. Yung pa naman, doon pa siya sumikat eh, no? He was trying to land the power punch. He was landing some, but he was missing a lot. And the problem is, he was missing a lot and lagi siyang tinatamaan din ng right straight. Natatamaan siya, okay, hindi malakas, kinakain niya. But, let's just say, ganito yung nangyari, hindi matatalo siya sa scorecard. Sinuwerte pa talaga si General Casimero dahil natapos kagad within the 4 rounds. And it's an accidental headbutt, so they don't have to go to the scorecard. This was supposed to be a showcase fight, and it's disappointing. Not just to probably the Filipino fans na wala naman tayo in-expect kay Uguni. We underestimated Uguni. Probably he underestimated Uguni. Hindi maganda ang nating nakita. Pero pasalamat pa rin dahil safe at nag-draw. Ang problema lang, pag makita ito ni Inoue, you think we'll be interested? You think the Japanese fans will be interested? Now, what's next for Casimero? This is the thing that I'm saying, no? Dinabanan niya si Akaho, si Ngitumba. Ngayon si Uguni, pababa ng level, tapos ganito nagmukhang nahirapan siya. Kahit na, again, sa tingin ko po, mananalo pa rin si Casimero dito, no? I think Casimero's power will still prevail, but iniisip ko na kagad yung long term, yung nakikita natin na ganito na medyo sloppy. Isang pagkakamali mo kay Inoue, ewan ko na lang. No? Marami suntok din ang tinamaan niya. Tinamaan siya, o tinamaan niya rin, but it doesn't look like, parang medyo kulang sa, may kulang sa strategy in a way. Again, opinion ko lang po as a commentator, mas maraming alam po yung mga boxer, pero pwede po kayo mag-agree at disagree. And the reason I'm saying this because I care about our boxers, pero it was a disappointment not because of the draw but because of the performance of Casimero that we expect better. Tama, mali? Now, ngayon may mga asar po, no? Ako hindi po ako ng asar, nagsasabi lang ako ng opinion ko, and I really wanted to say this before the end of the day kasi habang fresh pa, parang kulang sa plano o walang plano.
And para ganunin siya ni Uguni na matagal nang hindi nakalaban, natatamaan siya ng mga ganun. Hindi naman ganun kabilis si Uguni. Tapos nakikita pa natin sa bandang sa end of the parang hindi lang ako nakakita eh. Nakita nyo ba? Nakita nyo? Now, ang tanong ko sa inyo, kung kayo Japanese fans, would you be interested in seeing the fight? Kung Japanese kayo, nakita nyo na ganun, ay naku, parang hindi pala ganun kalakas. No? First three rounds, 2 rounds nga, panalo pa yung Uguni. Again, sinasabi ko po, maari pong may pagbabago, maari po pa ring manalo si Casimero. Kung magtuloy-tuloy, sinuwerte pa nga tayo. Isipin natin kung lumampas ng 4 rounds. Ulit-ulitin ko yan sa inyo. I'm not hating on Casimero, but he needs to improve his stamina, his conditioning, because iba talaga ang nakita natin. He was out of sync, kulang sa, yung footwork niya is not there. So nakakalungkot na may mga nagsabi na parang iba na yung Casimero, he's out of his prime, we may have seen the best of Casimero, and hopefully not. Kasi yung Inoue fight, sabi ko nga, manalo matalo, if that happens, maganda at set na siya. Pero sa ganito, kung ako si Inoue, I mean, I want to fight the best. What's the reason for me to fight Casimero na nahirapan pa nga kay Uguni? No? So, yun lang po yung aking opinion. So, gotta be honest with you, bilang isang Casimero fan, I didn't expect parang medyo nahirapan siya ng kanyang condition, stamina, and ma-outback siya ng isang katulad ni Uguni na ang tagal nang hindi nakalaban. Just saying, you can hate me, but ngayon, what I wanted to see for Casimero, I don't want him to fight Uguni. There's nothing there. Mahirap pa matalo siya ni Uguni. Buto na lang hindi siya natalo. Lumaban na siya nung ka-level niya para masubukan talaga kung nandoon pa siya sa level na yon. Kasi honestly, parang ang hirap na tingnan. Kasi kay Ngitumba pa lang, ganun ang nangyari. Kay Uguni, mas mababa yung level, tapos ganito pa yung nangyari. So honestly speaking, ang tanong ko sa inyo si Casimero ba ay si Casimero pa? Is he still on the same level? Have we seen the best of Casimero? Yun lang, iwanan ko sa inyo yung tanong na yan at marami-rami tayong pag-uusapan kay Casimero.